Wala talaga kami makain nung bata pa kami. Naranasan ko, boss, na kumain ng mantika na may asin, ilalagay sa giniling na mais. Yun yung ulam namin at pagkain namin sa buong araw. Talagang naghirap ang buhay namin noon. So napilitan ako magtrabaho sa gilingan ng mais. Ilan taong ka nito? 12 years old. Makakain lang araw-araw, okay na sa inyo? Yun din siguro yung dahilan kung bakit ako mas nangarap na mas mataas, boss. Meet Roya Parahada, the innovative mind behind Primo's Unlimited Bucket Wings. He introduced the unique concept of unlimited wings served in a bucket, creating a must-visit destination for wing lovers. Paano siya naging isa sa pinakamalaking inspirasyon mo sa buhay? Kita namin yung paghihirap ng nanay ko, paghihirap ng tatay ko, sa yung wala talagang makain minsan sa isang araw. Yung mga sitwasyon na yon ang nagpatatag sa'yo na kung bakit ngayon ay talagang minamahal mo yung hanap buhay at negosyong nagkaroon ka. Yes, boss. So, anong masasabi mo sa mga taong dahil sa sobrang dami ng problema, imbis na aksyonan at solusyonan, dinadaan nila ito sa drama? Tignan mo yung buhay mo, huwag mo lagyan ng emosyon, lagyan mo ng aksyon. You've been telling me a while ago that since 2021, you've been following my channel. Yes. Ano yung mga nakuha mong inspirasyon dito? Bakit ikaw na ngayon ang kaharap kong nakaupo dito? Isa sa mga napulot ko na aral sa boss, conqueror mindset. Lagi kang mauna sa mga ginagawa mo. Ginawa ko yun at in-apply ko sa buhay ko. Actually, that time, pandemic, nagsara yung stores ko. Pero hindi ako napanghinaan ng loob. Nagbukas ako ulit ng 2 store. Binalik ko yun after the pandemic. At sinisigurado ko na ako yung nangunguna sa industriya na pinili ko, which is unlimited wings. Ang Primos ngayon, ano ba ang espesyal sa kanya kumpara sa ibang mga may Unli Wings na restaurant? Maliban sa unique selling point namin na nakaserve sa buckets, friendly ang approach namin, like family. Lahat ng staff namin well-trained and lahat kami ay focus sa customer service. Because of that, meron ka ng 3 branches ngayon. Magkano na ang kinikita ngayon per store ng Primos Unlimited Wings? Monthly, around 7 digits. Per store? Per store. 1 million? Mahigit? Yes. Okay. Gross. Magkano ang nineneto ninyo sa isang tindahan? 300 to 500,000. Siyempre, bago natin pag-usapan yan, boss, gusto ko na muna malaman ang kwento ng buhay mo. Sino ba si Roy? Nagmula ako sa mahirap na pamilya. Galing ako sa Masbate. Tatay ko ay nag-aayos lang ng relo at radyo. Yun yung pinakaunang hanap buhay namin doon. At yung nanay ko ay housewife. Pero pag may pagkakataon, nagtatayo siya ng karinderya or nagtitindahan. Nung childhood mo, ano yung mga pinaka hindi mo makakalimutang pangyayari na ngayon ay kahit papano matagumpay ka na sa buhay? Sobrang wala talaga kami makain nung bata pa kami. Naranasan ko, boss, na kumain ng mantika na may asin, ilalagay sa giniling na mais. Yun yung ulam namin at pagkain namin sa buong araw dahil minsan walang napapaayos ng relo kay tatay ko, walang napapaayos ng radyo. Lalo na nung nauso yung cellphone, hindi nakasabay sa trend yung tatay ko kaya nawalan kami ng hanap buhay. Knowing na yung nanay ko ay housewife, talagang naghirap ang buhay namin noon. So napilitan ako magtrabaho sa gilingan ng mais. Ilan taong ka nito? 12 years old. At ang sahod ko ay giniling din na mais. Wala kang perang kikitain, makakain lang araw-araw, okay na sa inyo? Isa sa mga pangarap lang namin, boss, makakain na normal na bigas or kanin. Ilan kayo magkakapatid? 6 po. O kamusta yung iba mo mga kapatid? Okay naman sila sa ngayon, may mga kanya-kanyang pamilya na. Pero yung bunso na kapatid ko, siya yung business partner ko now. Isa sa mga tumulong din na kapatid ko ay yung pangalawa sa panganay, OFW sa Japan. Siya rin yung nagpatuloy para makapagtapos ako ng pag-aaral, boss. Paano siya naging isa sa pinakamalaking inspirasyon mo sa buhay? 20 years old pa lang siya, boss. Naalala ko, tumawid siya ng dagat. Patakas pa yun, boss, makarating lang ng Japan. Dumating pa sa time, boss, na pineke pa niya yung edad niya. Yun lang ang pinaka-naiisip niyang paraan para matulungan ng pamilya namin dahil hindi na rin kayang pag-aralin kami ng mga magulang ko. That time, boss, tinignan ko talaga yung perseverance niya. Yung grit niya na kahit hindi niya kaya ang gawin ng isang bagay, kakayanin niya na kahit na sobrang hindi pamilyar sa kanya ang bansang yon na Japan. Nakwento pa ng ate ko na minumura na pala siya ng Japanese, hindi niya maintindihan dahil Japanese language. Boss, siguro kung hindi ginawa yun ng ate ko, wala siguro ako sa harapan niyo ngayon, boss. Nakaramdam ba kayo ng ano? Kasi ngayon, uso na ngayon yung tinatawag nila na depression eh. Meron, boss. Sobrang depression namin noon sa pagkakapatid. Halos naglayas yung mga kapatid ko sa probinsya papunta Manila. Ha? Lahat kasi kami pinapalo ng tatay ko. Naging alcoholic kasi ang tatay ko at yun din siguro yung dahilan kung bakit ako mas nangarap na mas mataas, boss. Kasi lumalaki kami ng kapatid kong bunso na nakikita namin yung paghihirap ng nanay ko, paghihirap ng tatay ko sa yung wala talagang makain minsan sa isang araw. Kaya kailangan namin mangingi sa mga kamag-anak namin na may bukid na may mga gulay para makakain lang sa isang araw.
araw. Yung mga sitwasyon na yon ang nagpatibay sa'yo. Yes, boss. Ang nagpatatag sa'yo na kung bakit ngayon ay talagang minamahal mo yung hanap buhay at negosyong nagkaroon ka. Yes, boss. Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng hanap buhay ng ganito, boss eh. Kaya pinapahalagan ko ng todo. Yes. So growing up, nag-aral ka. Sabi mo nakapagtapos ka. Anong tinapos mo? BSHRM po. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Ano una naging trabaho mo? Nagsimula ako, boss, waiter. Oh, teka lang. Ang ganda ng tinapos mo. Bakit waiter lang trabaho mo? Gusto ko magsimula sa mababa, boss. Dahil nagkakarindere yung nanay ko. Nakita ko na gusto ko na talaga magtayo ng sarili kong restaurant. Bata pa lang ako. Alam ko na gusto ko mag-restaurant business. That time, boss, sabi ko, hindi ko pwedeng hindi alam ang pag-waiter, pagka-cashier, pagbabartender. So sinimulan ko talaga doon, boss. At eventually, nakita ko naman na lalago ako sa pagiging empleyado that time. From being a waiter, ilang taon ka bago ka na-promote? Actually, boss, nagtrabaho ako sa Pinas ng 2 taon. Pagkatapos, nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng supervisory training sa US, Miami. Nagtrabaho ako sa hotel for a year. Then, nabigyan ng chance ang ma-extend for 3 to 4 years. Pero, hindi ko tinanggap. Bakit? Nasa isip ko pa rin, boss, na hindi ko magagawa lahat ng pangarap ko na magkaroon ng restaurant business pag nandito ako sa US. Teka lang, yun na yung pinag-aralan mo at yun ang pinangarap mo na maging matagumpay ka sa hotel and restaurant industry. Makakapagtrabaho ka sa abroad na pangarap ng libo-libo at milyong kababayan natin. Bakit hindi mo to tinanggap? Sinasabi nga nila, boss, di ba, American Dream. Pero hindi ko hinahabol yun. Hinahabol ko is yung magkaroon ng restaurant business dito sa Pilipinas. Eh dun sa Miami, sigurado sa sweldohin mo, dolyares. Ang laki ng kita. Bakit pipiliin mo sa hindi sigurado? Nakikita ko kasi, boss, hindi naman ako may-ari ng kumpanya eh. Pwede nila akong tanggalin pagka may kapalit na ako, pag mahina na ako. Nakita ko, boss, na ang control ng buhay eh sa pagninegosyo. Eh ganun din naman sa pagninegosyo, hindi ka garantisadong kikita ka, yayaman ka, mapapalago mo ito at magkakaroon ka ng maraming branches. Why is that mas dapat piliin ng tao ang mas risky versus sa hindi? Sa pagtitake mo ng risk, boss, mas maraming babalik sa'yo. Doon ka titibay at doon ka mas lalago. Sa business, boss, nakikita ko kasi siya lifetime eh. The more na natututo ka sa buhay mo, the more na pinapalakas mo yung knowledge mo, leadership mo, boss, hindi mawawala ang negosyo mo. Pero ano naman masasabi mo sa mga kababayan natin na na-stuck na at napako na sa pagiging OFW? Hindi kailangan magtrabaho sa ibang bansa para kumita ng pera. Maraming pera dito, boss, sa Pilipinas. Kailangan mo lang dumiskarte. Wala namang magandang trabaho dito dahil ang liit ng sweldo. Samahan mo pa ng napaka-traffic at napakamahal na bilihin, pati mga gastusin. Paano mo nasabing may oportunidad sa Pilipinas? Pag pumunta ka nga lang sa coffee shop, sa Starbucks, ang daming tao, kahit estudyante, kayang bumili ng 200 plus na kape. Maraming talagang budget ang Pilipino, lalo na pag sa restaurant business. Mahilig ang taong kumain, kaya hindi mawawala ng customer pag sa restaurant business. Kaya mas pinili ko rin ang restaurant industry. Pero based on statistics, milyong-milyong Pilipino nagsasabi na mahirap ang buhay nila. Paano mo nasabing nandito ang oportunidad? Nung nasimulan ko, boss, mag-restaurant, nakita ko na ang Pilipino talaga at ang Pilipinas mahilig sa tinatawag nating UDR. Ano yung UDR? Unlimited Discount and Rebate. Ganun mo dinesign ang negosyo mo? Yes. Ang Pilipino may pera, sadyang magastos lang. Exactly, boss. May oportunidad dito. Ang problema, yung oportunidad, mas mataas yung lifestyle. Exactly, boss. Pero let's accept the fact na mas maraming oportunidad sa Amerika, UAE. Why is that you still suggest sa mga kababayan nating Pilipino na mag-take ng risk at mag-attempt na magtayo pa rin ng sarili nilang negosyo dito sa Pilipinas? Boss, dito kasi tayo pinanganak eh. Dito pa rin talaga dapat ang puso natin at dito tayo mag-improve. Maraming mga Pilipino na nagtsatsaga at nagpapakahirap sa Pilipinas. Kung magpapakahirap ka lang naman, boss, at magtsatsaga ka doon, ba't di mo na lang gawin dito sa Pilipinas? Pero yung direksyon kasi na gusto kong puntahan sa buhay ko, imposible. Paano yun? Bilang may anak, boss, tinitingnan ko na lang yung mga anak ko, boss eh. Lalo na yung anak kong may autism. I have a 5-year-old daughter na may autism, boss. Halos araw-araw, boss, magkano ang therapy? 1,500 per hour. Kung normal lang ako na tao at wala akong direksyon sa buhay at wala akong business, paano ko mapapagamot ang aking anak, boss? Doon pa lang, boss, I know my direction now. Yumaman. Lumago ang negosyo ko at makatulong din sa ibang tao, lalo na sa mga OFW na gusto mag-settle dito sa Pilipinas, boss. Marami rin magulang na nanonood ng video na to na ang anak nila ay meron ding autism. Anong gusto mong sabihin sa mga magulang na meron silang anak na ganun? Tibayan nyo lang yung loob nyo. Huwag kayong susuko. Lagi lang kayong manalig sa Diyos na bigyan kayo ng tatag ng loob para mas maalagaan at mas magabayan pa yung anak. At naniniwala ako na ang Diyos hindi naman ibibigay sa iyo yung ganyang anak kung alam niyang pababayaan mo. Niisip ko na ang Diyos siguro mas pinagkatiwala niya sa akin ang anak kong ganyan kaysa ibigay sa ibang magulang na alam niyang pababayaan lang. Bakit sinasabi mo na bigay sa'yo ng Diyos to, may autism yung anak mo? Boss, isa siya sa mga naging inspirasyon ko sa araw-araw, boss. Pag tinitingnan ko yung anak ko na tumatawid sa kalye nang hindi niya alam
ko masasagasaan siya. Lagi siyang nagme-maintain ng gamot, boss. Pag di siya nakakainom ng gamot, nagwawala siya. Boss, isa sa mga naging direksyon ko rin siya sa buhay para mas ayusin ko yung negosyo ko. Mas lalong tibayan ko yung loob ko at mas matuto pa sa ginagawa ko. Siya yung nakatulong sa akin, boss, para mas lumakas araw-araw. Ano sa palagay mo ang tamang gagawin ng isang magulang? Paano nila dapat iprepara yung mga anak nila? May autism nga. Given naman na mawawala din tayo sa mundong ito. Walang katapusang pagmamahal, boss. Bilang magulang, kahit ano man ang kondisyon at kalagayan ng anak mo, bilang magulang, hindi mo siya pababayaan. Habang nandiyan ka, iparamdam mo ng buong buo. Yes, boss. Pero financially, ano ang kailangan na preparasyon? Actually, boss, hindi lang financially. Physical health, boss. Ang anak ko ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin para mas mag-exercise araw-araw, kumain ng healthy. Kasi nakikita ko, boss, kailangan ko umabot at least 80 years old para mas magabayan yung anak ko sa paglaki niya. Kasi kung mawawala ako sa mundo ng maaga, hindi ko siya magagabayan, hindi ko siya maalagaan. Financially, boss, mas lalo akong sumisipag mag-earn ng mas malaki dahil mas kailangan niya ng tuloy-tuloy na gamutan. Marami mga magulang na tinatanong pa rin nila hanggang ngayon sa Diyos kung bakit sila binigyan ng ganong klaseng anak. Simulan mo sa acceptance, doon magtutuloy-tuloy, boss. Dati hindi ko rin kayang tanggapin Pero mas nakilala ko ang Diyos. Mas nakita ko yung purpose ni Lord kung bakit niya binigay sa akin ang anak kong may autism. At doon ko mas naintindihan na kailangan ko na lang pagtibayin yung kung anong meron ako ngayon para mas magabayan ko yung anak ko. Kailangan tanggapin natin ang buong buo at ituring natin itong regalo sa atin ng Diyos. Yes, boss. Marami kasing tao na namomroblema pero hindi nila kayang i-handle yung problema nila. And probably that's the reason why maraming tao ang unsuccessful because they do not know that problems are actually opportunities na nakatago lang sa salitang problema pero oportunidad ito. Yes, boss. So anong masasabi mo sa mga taong dahil sa sobrang dami ng problema, imbis na aksyonan at solusyonan, dinadaan nila ito sa drama? You're acting and you're making decisions with emotions. Walang mararating yun, boss. Dapat data-driven tayo because numbers don't lie. Tingnan mo yung buhay mo. Huwag mo lagyan ng emosyon, lagyan mo ng aksyon. Ang ganda no sinabi mo. Huwag mong lagyan ng emosyon, lagyan mo na action. Yes, boss. Ano yung pinaka-painful na experience mo sa buhay that allowed you na mapunta sa ganitong klase ng mindset at mapunta sa ganitong klase ng opportunity? Lumaki ako sa tatay na alcoholic. Nakita ko na hindi ko dapat yung gayahin. Pag naging tatay na ako at nagkaroon ako ng tsansang mamuhay or nagnenegosyo or nagtatrabaho, hindi ko hayaan yung mga anak ko magutom, boss. Hindi ko hayaan na mainggit sila sa ibang bata na may laro ang ganito, may pagkain na ganito. Even yung bigas na normal, pinapangarap pa. Ayokong mangyari yun sa mga anak ko, boss. Kaya gusto ko, boss, sa paglaki ng mga anak ko, mapagtapos ko sila dahil sa paraang pinili ko. What if dito sa ginagawa mo, hindi ka mag-succeed? Boss, sa knowledge na meron ako, boss, sa pagnenegosyo, kahit tanggalan nyo ako, boss, lahat ng negosyo ngayon, kaya kong bumangon ulit. Kaya kong mag-set up at mag-start over ulit. Ano yung pinakamatinding struggle mo na banggit mo sa akin kanina nung pandemic? Muntikan nang nagsara or nagsara na? That time, boss, actually, nanonood ako nun. Nagkaroon lang ako ng lakas ng loob dahil sa sinabi mong conqueror mindset. That time, dalawang store magkasabay. Magkahiwalay lang ng araw. Sinasara namin, naghahakot kami. Sobrang sakit pala, boss, na binild up mo ng ilang buwan tapos sinasara mo lang ng isang araw. Sige, dalin mo kami dun sa pakiramdam na pinaghirapan mo ito, pinag-ipunan mo ito, tapos ngayon, unti-unti mo binabaklas yung signage, tinatanggal yung mga stocks mo sa store. That time na 2018 and 2019, boss, sobrang daming customers namin. Dinagsa kami dahil kami yung first unlimited wings sa Metro Manila that time. Coming from Cavite, from Cantipolo, dumadayo sa amin, boss, that time. We have 100 persons waiting outside that time. Pagpasok ng pandemic, nagsara. Pinanghinaan kami ng loob nung araw na yun. Pabaklasin mo yung signage. Hindi mo alam kung saan ilalagay yung mga kitchen equipments dahil wala naman kami malaking storage para doon. Sa dalawang store na yun, pinapasalo namin sa ibang negosyante yung mga kitchen equipments namin, which is wala namang gustong sumalo dahil lugi din sila that pandemic. Pero that time, boss, kami ng kapatid ko, hindi kami sumuko. Nung nagsimula kasi kami ng kapatid kong si Rose, boss, nag-usap kami na magkaroon kami ng negosyo at hindi namin babalikan na ang pagiging empleyado. Dahil sabi ko, there's no turning back Paano mo unti-unting ibinangon ang sarili mo? Nagkaroon ako ng inspirasyon sa isang tao na gumabay sa akin, isang pastor, si Pastor Anthony. Inilapit niya ako sa Diyos. Sinabi niya sa akin, lahat, hindi naman ibibigay sa'yo ang negosyo na yon kung hindi para sa'yo yun. Napanghinaan ka lang ng loob ngayon pero darating din ang time. Sabi nga niya sa akin, boss, na hindi ko makalimutan, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Sinurrender ko lang lahat sa Kanya that time ng pandemic. And sabi ko, darating ang time pag natapos ng pandemic na to, lahat itong dalawang store na to na nagsara, sabi ko sa kapatid ko, ibabalik natin to. Doble pa. So nangyari after the pandemic, boss, nakapag-open kami ng Kapitolyo Pasig and then now is the Comembo Taguig. So nabawi rin po namin. There are hundreds or probably thousands of Filipinos right now na magsasara na yung negosyo nila habang pinapanood nila itong video.
video na ito. Anong suggestion mo sa kanila? Huwag lang kayong panghinaan ng loob. Hindi naman lahat ng tao, boss, nabibigyan ng chance magkaroon ng negosyo. Bakit pa ako susuko? Ituloy mo lang, huwag kang susuko. Over the years, ano yung pinaka-biggest takeaway mo sa roller coaster na nangyari sa buhay mo? Lagi mo lang higitan siguro yung sarili mo. Huwag ka nang titingin sa iba. Huwag mo nang tignan kung ano yung nararating ng iba. Even yung competition mo, even yung mga kalaban mo sa negosyo, huwag mo na silang tignan. Focus ka lang sa sarili mo. Personal development, mag-imbak ka lang ng mas maraming knowledge sa industry na pinili mo at hindi ka mawawalan. Boss Roy, grabe no? Grabe yung mindset mo. You're also very articulate, very good in talking about yourself, your life, your journey. Maraming salamat. Bakit? Hindi basihan na galing ka sa mahirap na pamilya. Nagdedepende na lang mo yung boss, depende sa mindset na meron ka. Kasi boss, lagi kong iniisip, kung kaya nga ni Jollibee, kaya ko rin. Tao lang din naman ang may-ari ng Jollibee, boss. Boss Roy, this is your opportunity to promote your business and to provide opportunity sa mga kababayan natin. Sa mga kababayan kong gusto magtayo ng negosyo, ngayong April 5, iniimbitahan ko kayong umattend sa Ace Water Spa, Capitolio, Pasig dahil ilo-launch na namin ang franchising ng Primos Unlimited Bucket Wings. At sa lahat namang nakapanood ng video na to, please message nyo po ako sa aming Facebook account at Primos Unlimited Bucket Wings. At i-accommodate ko po ang inyong franchising query. Mag-message lang po kayo dyan sa page na yan. And you may also contact us at 0927-479-8955. Available yan sa WhatsApp, Viber, and Telegram. Magkano ba ang kapital sa Primos Unlimited Bucket Wings? 499,000 boss ang franchise fee. Pero pag nandoon po sila at umattend sila doon sa franchise launch namin, 50% off. So Boss Roy, ikaw ang buena mano ngayon dahil dito sa ating episode na ito, meron tayong panibagong pakulo sa lahat ng ating mga guests, no? So ito po ang tinatawag natin na Fast Talk with Boss RDR. Sa lahat na magiging guest namin, abangan nyo. Okay, one word to describe your business, boss. Successful. Successful. One thing every entrepreneur must have. Positive mindset. One thing you can't live without in your business. People. People, okay. Risk or reward? Risk. Bakit? Kailangan mo yun para magtagumpay. Business or passion? Passion. Career or passion? Passion. Bakit? Pag di mo mahal ang ginagawa mo, hindi ka rin magtatagumpay. Job security or career growth? Career growth. Bakit? Kailangan mo ng kaalaman para magtagumpay din sa ginagawa mo. Sa pinipili mong Work hard or work smart? Work smart. Okay. Social media marketing or traditional advertising? Social media marketing. Alright, we're done. Alright, so with that mga boss, ayan, maraming salamat sa iyo, Boss Roy. And huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe and i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.